Puntong ito ay bibigyan natin ng update itong pinakahuli na move o mga hakbang sa bahagi po ng Marcos government para ipasampa ang panibagong kaso ng panggigipit at panunupil laban sa isa na namang senador, kay Senator Rodante Marcoleta. Kasong plunder and indirect bribery at tatlo yata puro criminal cases na isinampa ng field office ng ombudsman na NCR yata ito, National Capital Region, sa central office ng ombudsman. At ito ay nagre-request na ng agarang pagsasampa sa Sandigan Bayan for resolution. Sinama po sa kaso na ito laban kay Senator Marcoleta si dating Congressman Mike Defensor at may dalawa pang individual. May kaugnayan po ito sa sinasabi na pagtanggap ni Senator Marcoleta ng campaign fund donation noong eleksyon ng 2025. Di umano, hindi niya inihayag at hindi inamin at ito ay naimbestigahan ng COMELEC. Ang pinag-uusapan po ay mga 75 million pesos na campaign donation. Si dating Congressman Mike Defensor ay nagbigay di umano ng donation na 30 million, din may dalawa pa na tag 25 and then 20. So, ito ngayon ay ginawa ng issue for possible case build-up. Bagamat ito ay dinismiss ng COMELEC ang reklamo ng illegal campaign contribution or non-disclosure of campaign contribution. Subalit, mayroon pong ginawa na naman na panibagong hakbang itong panggigipit na walang katapusan sa gobyerno ni Marcos Jr. para lamang po perwisyuhin at nang tuluyang tumiklop at lumuhod at wag nang tumulong pa na manindigan laban sa administrasyon ni Marcos ang mga senador. Lalo pa ngayon na nakuha na po ang majority decision or majority block sa numero po ng mga senador. Ngayon, pinag-iisa-isa po na tinatarget sila ng gobyerno ni Marcos. Mantakin mo, kakasuhan ka ng plunder, ha? And that is a non-bailable offense or non-bailable crime. Kapag ito ay ipinaakyat sa korte at ang korte ay maglalabas ng arrest order, makukulong po habang hindi pinapayagan ng korte na makapagpiyansa sina Senator Marcoleta at sila dating Congressman Mike Defensor. Ganon din po ang ginawa ng gobyernong ito na very, very vindictive, napaka mapang abuso sa kapangyarihan at paggamit ng batas ng kanila po na inipit din ng gobyernong ito si Senator Jinggoy Estrada. Matapos na siya ay nanindigan na ipagtatanggol nila ang majority na posisyon at ang kanilang panawagan na kailangan po mabuksan na muli ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee at hindi sila papayag na kontrolin at mamanduan sila ng gobyerno ni Marcos. So, kinasuhan din siya o nirekomenda po ng Department of Justice na kakasuhan si Senador Jinggoy Estrada. Maliban po sa kanila, mayroon pang mga inihahanda na mga kaso o mga pangaharas laban po kay Senator Bongo, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero. Ayan. Dahil talagang hindi maatim at hindi makakayang tanggapin ni Marcos Jr., di ko kayang tanggapin na hindi na si Soto at Lacson, hindi na kasi si Soto at Lacson ang nagmamando ngayon ng kumpas ng mayoriya sa Senado. Kaya hindi po makokontrol at madidiktahan ni Ginoong Marcos ang proseso ng impeachment laban sa Vice President. At pangalawa, of course,
ay malinaw na takot din si Marcos na muling magbubukas ang Senate Blue Ribbon Committee, na hindi po niya makakaya na ito ay mapipigilan pa sakali mang ipatawag na sa Senado ang ilang mga importante na mga witnesses that can cause explosive and very damning revelation laban po kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Itong the brave 18 soldiers, mga dating sundalo, Marines, karamihan na sila ay naka-detail dati bilang security team ni Ginoong Saldico, at sila ang ginamit para mag-deliver ng mali-maleta na mga pera at iba pang mga toni-tonelada na partida ng perang pinagkakitaan sa sindikato sa pangungulimbat ng Kabanang Bayan. At ganon din ang possibility ng pagbibigay platform kay Ginoong Saldico na siya ay makapag-testify gamit po ang via Zoom conference, at ang iba pa niyang mga staff like si Ginoong Mark Tiksay at si Paul Estrada, na ayon po sa mga salaysay ng mga former Marines o yung the Brave 18 na mga nagtestigo po o nais tumistigo sa Senado, itinuturo nila na itong si Mark Tiksay at si Paul Estrada, ito yung kumakamada at nagme-maintain ng mga listahan ng mga pinapadalhan at dinideliveran po ng mali-maleta na mga limpak-limpak na pera na kinolekta nila Ginoong Saldico mula sa mga contractors at mga cash advances nila. Dahil nga buong sistema ng sindikato sa pangungulimbat at sistematikong pangungurakot ay alam na alam po ni Ginoong Saldico, because he was part before of the inner circle ni Marcos nang siya po ang itinalaga bilang Committee on Appropriations Chairperson for almost 2 years and a half, mga kababayan. At ito naman ngayon ang gustong gawin ni Marcos matapos na wala ang kontrol ng Senado sa manipulasyon at dikta nila Ginoong Marcos. Kailangan po maraming mga senador sa bagong majority ang dapat gulatin, pilit-pitin at paluhurin, so that the explosive investigation sa pagkakasangkot nila Marcos at nila Romualdez dito sa pinakamalawak at pinakamalaking iskandalo ng pangungurakot ay mapagtatakpan nila diyan po sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya hindi po in-expect ni Senator Marcoleta ito, nasasampahan din siya ng kaso. Kasama po si dating Congressman Mike Defensor. Ang taktika na ito, mga kababayan, tinatawag po ito na lawfare o law warfare. Ginagamit ang mga batas at ang kaakibat na mga pagsasampa ng kaso at reklamo batay sa mga batas na tinitingnan nila, like use of unlawful means of publication, cyber libel, o kaya inciting to sedition. Lahat ng ito po ginamit na sa mga ilang mga personalities sa oposisyon. Pero itong plunder laban kay Senator Marcoleta at kay dating Congressman Mike Defensor, napakadelikado po ito, na hindi natin pwedeng hindi punahin, sapagkat lumalabas po na talagang nais paluhurin at totally i-collapse ang political opposition sa loob ng Senado. Kaya naman po, kahit na katawa-tawa daw itong kasong ito at baka makatsamba na mag-cooperate ang Sandigan Bayan at ipaproceed niya ito sa trial, kawawa naman po si Senator Marcoleta at si Senator or si Congressman Mike Defensor, na ginamit sila bilang visual aid or props
dito sa layunin ni Marcos na gamitin at i-exploit ang investigation and ang arrest order na ito na kailangan po nila mapahina ang fighting unity and fighting will ng mga senador na hindi nakokontrol sa ilalim po ni Ginoong Marcos. Kaya nangyayari ito, no? And aside from this, sa kaso ni Senator Marcoleta at ni former Congressman Mike Defensor, marami pa pong ibang mga social media personalities and commentators ang tinatarget din upang maisasampa ang mga kaso laban sa kanila. Kagaya po ngayon ng ginagawa ng NBI, pati po si Attorney Harold Respicio, tinarget na rin po siya na sampahan ng kaso ng Center for the Investigation of Cybercrimes. At naireklamo na rin po sa NBI at ipapatawag itong si Harold Respicio. So, sino pang hindi nahaharas, no? Marami pa po ang mga pinagkakasuhan ngayon ng NBI at ng taga-DOJ dahil ito ay utos daw ito ni Marcos na patahimikin at palampain, no, ang mga consistent na nagpupuna at bumabatikos sa katiwalian at pandarambong ng gobyerno at nagbubunyag po sa naturang mga pagkakasangkot mismo ng gobyernong ito ni Ginoong Marcos. Kaya naman, maliban po kay Attorney or Senador Rodante Marcoleta, ay mukhang ipatatawag din hindi lamang si dating Congressman Mike Defensor, kundi ang iba pa po na tinatarget ngayon na magkakaroon din ng mga kaso at ginagamitan nga ng naturang sinasabi ko batas para butasin ang batas mismo. This is a clear case of political persecution, harassment, and intimidation. Nang tinitingnan ko dito na paano nagkaroon ng plunder case. Si Senator Marcoleta, hindi naman po siya ang nagnakaw sa kaban ng bayan. Ganon din po si former Congressman Mike Defensor. Ang kanila lamang po pinakamabigat na ginagamit ni Marcos sa kanila ay they are perceived to be the leaders of the opposition group sa mga parallel at iba pang initiative dahil nga tinutulungan nila ni Marcoleta at nila Mike Defensor ang mga sectoral organizations at mga pagkilos nito na lumawak din ang kanilang participation sa usapin po ng naturang paninindigan ng mga organization. So dahil sa nailahad na ngayon ang malaking possibility na kakasuhan din ang iba pang mga senador, ay mukhang magkakasubukan po ito. Kasi pagkat alam din po ng mga nasa majority senators ngayon kung ano ang dapat kalkalin at pabalik na rin po sa nalalaman nila tungkol sa mga kaganapan dyan sa Senado. So this will not be alone laban sa mga mayoriya ng mga senador. Kung hindi, pati po ang ilang personalidad sa loob ng Senado, tinatarget na rin po para pakalmahin at wag lumawak ang suporta nila dito sa tinaguriang the 15 brave ex-soldiers na ngayon ay kinoconsider na bilang mga whistleblowers. Ayan. Bantayan natin mga kababayan na kung sino at ano pa ang mga isasampang kaso sa ilang senador. Dahil lumalabas din ang pangalan dito ni Senator Bongo, itinuturo din po siya na kasabwat nila former President Duterte at nila Senator Bato de la Rosa. Kinakalibrate lang daw at tinitimpla muna ang mga paghataw ng naturang mga pananagutan like itong pagsilbi ng ICC arrest order at ang pagsasampa ng kaso sa ilang pang mga senador. Hindi ito palalagpasin dapat ng Senado. Regardless of political differences, once the institution of the Senate is already attacked, obligado po dapat na
tayo ay manindigan din kasama ng mga senador. Yan ang hindi ginawa po nitong mga silent minority na lumalabas that they were informed ahead of a possibility of escalation of tension sa Senado laban po sa mga taga-NBI. So abangan po natin ang magiging reaksyon nila dating Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta dito sa weaponization o ang paggamit bilang armas sa panunupil at pangaharas laban po sa mamamayang Pilipino na mga kababayan. No? Ito po ang nakikita natin ngayon na update that even other senators na hindi po kasangkot naman talaga dito sa problema sa ICC arrest order ay piperwisyuhin din po sila nitong gobyerno sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso at upang maperwisyo, mapanghinaan ng loob po ang mga ilang personalities na nasa political opposition. We hope and pray na magiging malakas din po ang pamilya at tagapagsuporta ni Senator Marcoleta at nila former Congressman Mike Defensor upang mas lalo pang lumawak din ang partisipasyon ng mga mamamayan sa patuloy na panunupil at panggigipit na kasalukuyang administrasyon sa mga batayang karapatan ng ating mga mamamayan.